Ang detalyadong pag-aalaga ng native na manok ay maaaring mag-iba-iba depende sa iyong layunin, ngunit narito ang ilang mga mahahalagang hakbang. Paghahanda ng lugar. Kailangan ng malinis at maayos na kulungan para sa mga manok. Tiyakin na may sapat na espasyo para sa kanila. Pagpili ng manok. Pumili ng magandang klase ng native na manok na may malusog na katawan at maayos na hitsura. Pagkain at inumin. Ang tamang pagkain ay mahalaga. Pwede kang magbigay ng commercial na feeds para sa manok o magtanim ng halaman na kanilang pwedeng kainin. Siguruhing palaging may malinis na inumin na available. Paggabay sa kalusugan. Magkaroon ng regular na bakuna at deworming para sa mga manok. Bantayan ang kanilang kalusugan at kung kinakailangan, magpakonsulta sa isang veterinaryo. Pag-aalaga sa kulungan. Tiyakin na ang kulungan ay may tamang bentilasyon at proteksyon laban sa mga predator. Linisin ito ng regular at bigyan ng sapat na ilaw. Pag-aalaga ng itlog at sisiw. Kung ang layunin ay mag-alaga para sa itlog o sisiw, kailangan mo ng espasyo para sa mga mag-aanak na manok. Maingat na pag-aalaga at tamang nutrisyon ang kailangan. Paghahanda sa pag-aalaga. Kailangan ng oras at dedikasyon sa pag-aalaga ng mga manok. Panatilihing malinis ang kanilang paligid at regular na obserbahan ang kanilang kalusugan. Pag-aalaga ng native na manok para sa paggamit. Kung ang layunin ay pang-ibayong kita, pag-aralan ang tamang pamamahala ng native na manok para sa pag-aalaga, pangangalaga ng kalidad, at pagmimina ng itlog. Paggamit ng organic o natural na paraan. Kung maaari, subukan ang organic na pamamahala. Pwede kang magtanim ng halaman o mag-alaga ng mga insekto na maaaring maging pagkain ng mga manok. Paggamit ng teknolohiya. Maaari mong gamitin ang mga teknolohiyang kaugnay sa agrikultura upang mapabuti ang pag-aalaga ng native na manok. Mahalaga ang wastong edukasyon at pag-aaral tungkol sa native na manok para sa mas mabuting pag-aalaga. Ito ay makakatulong sa iyo na magtagumpay sa iyong layunin, maging ito ay para sa kalusugan, kita, o iba pang mga layunin. Narito ang 10 iba't ibang lahi ng native na manok na maaaring alagaan sa Pilipinas. 1. Banaba. 2. Darag. 3. Camarines. 4. Zamboanga. 5. Bolinao. 6. Paraoacan. 7. Batangas. 8. Iloilo. 9. Negros. 10. Holo. Ang mga ito ay mga indigenous na lahi ng manok na may sariling katangian, tulad ng kulay ng balahibo, kalidad ng itlog, at kakayahan sa adaptasyon sa lokal na kalagayan ng Pilipinas. Ang pagpili ng tamang lahi na akma sa iyong pangangailangan at kondisyon ng lugar ay mahalaga sa pag-aalaga ng native na manok. 1. Banaba Native Chicken. Ang Banaba Native Chicken ay isa sa mga indigenous na lahi ng manok sa Pilipinas. Narito ang ilang mga pangunahing katangian nito. Kulay ng balahibo. Karaniwang may kulay kayumanggi ang mga Banaba Native Chicken. Ang kulay ng kanilang balahibo ay maaaring mag-iba-iba depende sa edad at bahagi ng Pilipinas kung saan sila matatagpuan. Laki. Karaniwang may katamtamang laki ang mga Banaba Native Chicken. Hindi sila tulad ng mga commercial breeds na may malalaking katawan. Kalidad ng itlog. Ang Banaba Native Chicken ay kilala para sa pagkakaroon ng itlog na may masarap na lasa at malalaking yolk. Ang mga itlog na gawa ng mga ito ay karaniwang maaaring gamitin para sa pagluluto ng mga lutuing mayaman sa lasa. Adaptasyon. Sila ay kilala sa kanilang kakayahan na mag-adapt sa iba't ibang klima at kalagayan ng lugar sa Pilipinas. Ito ay isang mahalagang katangian para sa mga manok na native sa bansa. Pangangalaga.
Maaaring hindi masyadong marami ang pangangalaga na kinakailangan para sa mga Banaba native chicken. Sila ay mas matibay sa ilalim ng tamang pangangasiwa ngunit hindi kasing mataas ang produksyon ng itlog o karne kumpara sa mga commercial breeds. Pang-ibayong kita. Ang mga Banaba native chicken ay maaaring gamitin para sa pang-ibayong kita sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kanilang itlog o karne. Ang mga itlog ng Banaba ay karaniwang mas mataas ang halaga kaysa sa mga itlog ng commercial breeds dahil sa kanilang kalidad. Batas. Sa ilalim ng Batas Republic Act No. 10,611, itinatag ang Philippine Native Animals Development Program, na naglalayong mapanatili at palagwin ang mga lahi ng native animals, kasama na ang mga native chicken tulad ng Banaba. Mahalaga na magkaroon ng wastong kaalaman at pangangalaga sa pag-aalaga ng Banaba native chicken, lalong-lalo na kung layunin ang pang-ibayong kita o pangangalaga ng katutubong hayop sa Pilipinas. 2. Darag native chicken. Ang Darag native chicken ay isa sa mga indigenous na lahi ng manok sa Pilipinas. Narito ang ilang mga pangunahing katangian nito. Kulay ng balahibo. Ang mga Darag native chicken ay karaniwang may kulay na itim o pula ang kanilang balahibo. Ang ilan ay may kasamang puting bahagi sa kanilang leeg o iba't ibang bahagi ng katawan. Laki. Ito ay mga manok na may katamtamang laki, hindi masyadong malalaki kumpara sa mga commercial breeds. Ang mga darag ay kilala sa kanilang matibay na katawan. Kalidad ng itlog. Ang mga darag ay kilala sa pagkakaroon ng itlog na may malalaking yolk at masarap na lasa. Ang mga itlog na gawa ng mga ito ay karaniwang ginagamit para sa pagluluto ng mga lutuing mayaman sa lasa. Adaptations. Sila ay mahusay na mag-adapt sa lokal na klima at kalagayan ng Pilipinas. Ang mga ito ay natagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa at natutunan ang mag-survive sa iba't ibang kondisyon. Pangangalaga. Ang mga Darag native chicken ay hindi masyadong nangangailangan ng mataas na pangangalaga. Sila ay matibay at kayang maghanap ng pagkain sa paligid. Pang-ibayong kita. Ang mga darag ay maaaring gamitin para sa pang-ibayong kita sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kanilang itlog o karne. Ang mga itlog ng darag ay kilala sa kalidad at mas mataas na halaga kaysa sa mga itlog ng commercial breeds. Batas. Ang mga Darag native chicken ay isa sa mga indigenous na lahi ng manok sa Pilipinas na kinikilala at binibigyang proteksyon sa ilalim ng Batas Republic Act No. 10,611 o ang Philippine Native Animals Development Program. Ito ay mahalaga na magkaroon ng wastong kaalaman at pangangalaga sa pag-aalaga ng Darag native chicken. Lalong-lalo na kung layunin ang pang-ibayong kita o pangangalaga ng katutubong hayop sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe ka na.